Ayan, magandang araw mga idol. Nandito tayo ngayon sa Luna Este Umingan at ating pong pinuntahan ang magkakapatid na Rimando para bisitahin sila at kumustahin ang kanilang kalagayan. At the same time, nagdala na rin tayo ng pagmamahal sa kanila galing sa iba't ibang tao na nag-donate at nagpaabot. Ayan, ipapakilala natin sila isa-isa mga idol. Kuya Alejandro. Ayan. Ilang taon ka na, Kuya Alejandro? 38 na po, sir. 38. Ayan. Tapos si Ate Jenilyn. Ilang taon ka na, Ate Jenilyn? 34 po. 34. Tapos ang isa si Ate Giselle. 27 po. Ayan. Siya po ay 27 years old, mga idol. Ayan, Kuya Alejandro, matanong ko lang, kumusta po kayo? At syempre sa kalagayan yung ganito, ano naman ang maikikwento nyo sa amin? Okay lang naman po, sir. Kahit mahirap po kasi po biglaan yung mga pagkawalan ng nagwalang namin yung tatay namin na nag-aalaga talaga sa amin. Kaya naninibago pa, sir. Buti na lang po may kapitbahay kaming nag-aalaga po sa aming tatlo. Kaya po lahat po nagpapaligo sa amin. Sila po yung nagsusubo sa amin po. Tapos yun po yung sahod, sa totoo lang po wala pa kaming nabigay ngayon. Yan po. Naiintindihan naman daw po niya. Kaya sobrang nahihiya na din po kami. Napakabait nung Oo, kasi nag-aalaga sa inyo dahil kaano-ano nyo ba yun? Minsan po namin yung asawa. pinsan po namin yung asawa niya. Pero malayo na po. Tignan mo. Pinsan nyo lang yung asawa niya. Pero yung sakripisyo niya na binibigay niya sa inyo, hindi po yan matatawaran, no? Opo, sir. Ano lang po, nakatalo nga lang po yung loob nila. Nato- Kasi marami po silang maririnig sa akin. Parang didi-discourage po siya. Sinasabihan ko siya na sana nagtrabaho na lang siya kaysa ganyan, nandito siya. Hindi kasi, alam mo, yung kabutihan ng puso, no? Binibigay niya sa inyo, kusa yan, no? Kasi may ginintuan siyang puso kaya kahit na tatlo kayo na inaalagaan niya, okay lang dahil bukal yan sa puso niya, no? Kaya napakaswerte nyo kahit na ganyan ang kalagayan ninyo. Maswerte kayo dahil mayroong tao na nandyan at nagbibigay ng oras niya para sa inyo. Yun nga po, sir. Minsan hindi na rin siya nakakapagtrabaho minsan sa labas. Kasi hindi daw niya kayo maiwan-iwan. Kaya nga po ako nakalabas dito kasi inayos ko ng mag-asawa sila po yung bata ng Bago, no? Opo. Tapos nakautang pa po kami. Nakautang pa po kami ng semento kasi po may nalaman po kami na nakaka-perwisyo daw yung amoy ng ihi namin. Kaya nagdesisyon yung mag-asawa kahapon na yun na asimentoin na lang dito sa loob po. Kaya po yun. Kuya Alejandro, saan po kayo umutang? Sa kapitbahay namin po nagpapagawa ng bahay niya po. Buti na lang po. Tapos yung tawag mo ang halo po, si Kapitan po. Maraming salamat kay Kapitan. Kaya po yun, kaya natagalan kahapon. Kahapon sila natapos. Kasi yun nga po, biglaan yung nalaman namin na naapektuhan daw nila sa yung kapitbahay namin sa amoy. Amoy po. Mga amoy po. Kaya yun, nagdesisyon po yung
mag-asawa na yun po tapusin na lang. Yun po. Kailangan pa daw po na ano yung mga bus po na mahaba para makakalayo daw po yung pupuntahan. Yung mga tubig na pupunta po. Sige, Kuya Alejandro. Hanap po tayo ng mga mabubuting puso na gustong tumulong at magpaabot sa inyo na baka sakaling makalikom tayo ng ibibigay natin doon sa nag-aalaga sa inyo, di ba? Para mayroon naman siyang pera para sa pamilya niya, no? At kung ano man yung kailangan dito na gawin para makatulong at maginhawaan naman kayo, di ba?